Ah, magandang hapon, magandang gabi o magandang umaga. Saan man kayo sa dako ng mundo. Gumawa lang ako ng isang video ng dahil sa video ito dahil sa kaguluhan diyan sa Israel, na kung saan katulad ko maraming mga OFW diyan. Yun ang mas marami diyan kaysa bandang Middle East, na kung saan halo-halo doon, may mga mekaniko, mga engineer. Pero sa Israel mas marami diyan mga nasa hotel tsaka mga caregiver. So kumbaga nakakalungkot kasi kapareho ko sila ng mga caregiver. Tapos naisip ko lang yung kalagayan nila pag atake ng kunyari yung kalaban ngayon ng Israel, yung sinasabi nilang Hamas. So gusto ko lang pahalagahan o saludo ako doon sa mga kasamahan nating OFW, lalo na yung mga caregiver na tulad nung mga balita na kung hindi sila nakapagtago sa yung tinatawag nilang barracks, ano ba ang tawag doon? Bunker, bunker, hindi sila makakaligtas. Kasi kadalasan sa experience ko, ang caregiver talaga o kami napapalaban din talaga sa pagbibigay protection sa inaalagaan naming mga matanda o pasyente. Kasi kahit na katulad ko, kahit na hindi nakaranas ng tulad niyan, mga digmaan o gyera, nagiging responsibilidad kasi ng caregiver yung matanda. Ito man ay sa loob ng bahay, inaalagaan mo sa loob ng bahay. Madalas kasi wala yung mga anak o apo o asawa, kung bata-bata pa yung asawa. Madalas nasa trabaho sila, so talagang ang caregiver lang ang naiiwan. So pag may mga aksidente, talagang responsibilidad natin bilang mga caregiver yung pasyente natin. Sa experience ko, may nangyari na sa alaga ko na at that time is nagtatrabaho ako sa home care na 6 ang aming pasyente. Tapos bigla ang nagkasunog. So halos walang pinag-iba to sa kasi emergency din. So bigla ang nagkasunog sa malapit sa amin na bahay. So paalaala ko lang sa lahat ng mga caregiver, yung pa rin yung huwag tayong mataranta. Kumilos tayo ng mabilis, pero parang step by step dapat. Una kong ginawa is wheelchair agad, kasi kailangan mong mailipat kasi nasa bed yung iba, nasa sofa yung iba, hindi naman pare-pareho namang hindi nakakalakad yung mga yon. So kailangan wheelchair agad, kunin mo yung mga wheelchair nila, may designated na wheelchair naman bawat isa. So sasakay mo, and then ang ginawa namin, nilalabas sa home care o sa bahay. Ang kainaman naman ng mga home care, may mga exit talaga yan. Kaya so kung ang sunog bandang harapan, pwede kang lumabas sa likod.
Kung sa likod naman ang sunog o sa kanang bahagi o kaliwang bahagi, makakalabas pa rin sa main gate o sa main door. So ganun ano. Excuse me. Yun, isunog yun, mga isang bahay o dalawang bahay lang pagitan. So naka-experience na rin ako. Kaya tulad ng mga nangyari dyan sa atin, lalo na ngayon sa Israel, na kung saan alam ko na yung mga caregiver dyan tulad din namin, madalas sila lang ang kasama ng matanda. It's either na wala dyan yung mga anak o mga apo, so nakabukod ng bahay yung inaalagaan nila, or kung kasama man yung mga anak, nagtatrabaho, madalas nasa labas. So kayo lang talaga ng mga caregiver at yung pasyente yung nandyan sa loob ng bahay. So tulad nga ng isang kwento, nung dumating, buti nakita ng caregiver na Pilipina, na kababayan natin, na nagpuputukan na or may mga pagsabog ng nagaganap sa Israel, sa lugar nila, kasi malapit daw sila sa Gaza Strip. So madalian niyang naisama yung kanyang pasyente papunta doon sa tinatawag nilang bunker. Parang underground yan, kung hindi ako nagkakamali. Parang underground yan na may mga ano din doon, tubig, kuryente or ano. So safe naman yon kasi malalalim, makakapal ang mga pintuan noon kung sakali. Pintuang pababa ha, hindi yung tipong parang may hagdanan yon tapos siguro may pintuan yun na mga matitibay na klase. So ipagdasal natin yung mga OFW, lalo na yung mga caregiver dyan sa Israel, dahil talagang napakalaki ng kanilang mga responsibilidad ngayon, lalo na sa pag-aalaga ng kanilang mga pasyente. Tapos ganyan, napalaban sila sa mga hindi lang yan aksidente, kung hindi parang gawa ng tao, ano, kasi pag-atake ang nangyari. Mainam pa nga yung na-aksidenteng na kung ano man nangyari sa pasyente mo, pero wala namang, kumbaga, pwede kang magantay ng oras, tatawag ka ng 911 kung sakaling 911 ang mga emergency, ano. Hindi tulad ng ganyan na giyera o may mga pumasok na masasamang tao, ay talagang mabilisan yan, kaya mapapalaban talaga yung mga caregiver. Siguro ang masasabi ko na lang, lalo pa yung mga pwede pang maipit sa kaguluhan, bilang OFW tayo, nasa ibang bansa tayo, palagian lang tayong may contact dapat sa mga embahada natin o yung mga tinatawag nating consular mga konsulado natin, para just in case may mga samang panig kayo ng mundo, kung mayroong mga ganyang pangyayari, ay makakatawag kayo at makakahingi ng tulong. Natural na ay kumbaga pinaprioridad din natin ang ating mga sarili. Siyempre pangalawa na yung mga ating mga binabantayan. So pag safe na sila at tayo naman ay hindi matotolerate yung kaguluhan dyan, ay obligado tayong i-prioridad ang ating sarili na umalis na muna pansamantala at umuwi. Kaya ulitin ko lang, sa lahat ng mga caregiver dyan sa Israel, sana ligtas kayo at maging ang mga binabantayan nyo, dahil siyempre napapamahal din sa atin yung mga binabantayan natin. Okay, mag-ingat po tayong lahat, tayong mga caregiver na nasa iba't ibang panig ng
mundo. Mag-iingat tayo. Okay, maraming salamat at paki-subscribe ng aking YouTube channel at paki-share, paki-pindot na rin ng notification bell, paki-comment kung may gusto kayong pag-usapan natin. Ito biglaan lang na sagawa ako ng isang video post kasi nga dahil dyan sa kaguluhan yan. Pero sa lahat ng nakapanood na sa mga nauna kong mga video tungkol sa caregiving, isusunod ko pa rin yung pag-post ng isang video tungkol dun sa mga kagamitan na makakatulong sa atin bilang caregiver at makakatulong sa pasyente natin. Tulad ng nasabi ko, yung mga walker, mga hover lift, mga kahit yung mga lagayan ng gamot, tapos yung mga cane, yung parang mga tungkod, at kung ano-ano pang gamit ng mga pasyente at caregiver na makakatulong sa atin. Antabayanan nyo lang yon. Maraming salamat uli. Good luck sa ating lahat.